So, hi all mga sis Mars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, another feedback, impression, and thoughts na naman tayo. At ang ating topic for today ay Infinix Hot 60 Pro Plus. So, sulit ba bilhin ngayong early 2026 ang Android phone na to? So, without further ado, let's go. And yes, of course, mga sis-Mars, bago natin tumbukin kung sulit nga bang bilhin itong Android phone na to, let me go ahead and share, guys, first, the quick specification of this Android phone. So, this Infinix Hot 60 Pro was released way back on July 2025. At pagdating sa kanyang size, meron tayong 6.78 inches AMOLED display na merong 144Hz refresh rate. Sa chipset, meron tayong MediaTek Helio G200 6nm na merong Android version 15 at 3 major Android upgrades, XOS 15.1. Sa GPU, meron tayong Mali G57 MC2. At pagdating naman po mga sis-Mars, sa kanyang camera, meron tayong single main camera na 50 megapixel. Selfie camera, meron tayong 13 megapixel. Sa video recording naman mga sis-Mars, same lang to sa main and also sa selfie camera. Maximum resolution 1440p with 30 fps. Pero kasi kami, ang ginagamit namin for content creation is 1080p with 60 fps. Sa battery capacity, meron 5,160 mAh battery capacity na meron 45 wired charging. Security sensor, meron under-display fingerprint scanner. Sa security sensor, meron under-display fingerprint scanner. At sa kanyang storage naman mga sis-Mars, meron tayong 3 choices. So, meron tayong 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, and yung pinakamataas nila is 8GB of RAM with 256GB of ROM. Sa color, meron tayong napakadaming choices dito mga sis-Mars para bang hindi mauubusan ng kulay. So, meron tayong sleek black, titanium silver, coral tides, misty blue, misty violet, sonic yellow, mocha cyber green. So, yun yung mga kulay natin dito sa ating Infinix Hot 60 Pro Plus. And yes, mga sis-Mars, dumako na tayo agad-agad sa katanungan na maring sulit nga ba bumili ngayong early 2026 ng ating Infinix Hot 60 Pro Plus. Ang aking kasagutan ay yes po, ate! At opo, sulit at okay pa pong bumili ngayon ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Sa katunayan nga mga sis-Mars, upon checking online or sa ating online platform, is 8,000 na lang mga sis-Mars. So, with its price, alam ko medyo pricey siya nowadays, pero syempre, sa specification na mabibigay niya, worth it pa naman siyang bilhin. At ano nga ba yung mga gusto, specification na nagustuhan ko with this Android phone? So, mag-start tayo, of course, sa kanyang display or sa kanyang design. So, napaka-slim nito mga sis-Mars. Actually, bago ako mag-Samsung S24 Ultra, ito talaga po yung Android phone na meron ako. Dito ako naglalaro, dito ako madalas nagsi-selfie, nagka-capture ng iba't ibang mga photos. And also, pag lumalabas kami, madalas kong ginagamit yung camera niya kasi maganda po ang camera niya. And aside from that, 144Hz refresh rate, napakabilis dyan, Mare. Since slim siya, anywhere, pwede mo siyang ilagay. Pwede mo ilagay sa pocket mo, sa mga maliliit na bags mo. Ayan, pwede siya. Actually, pwede to sa mga matatandang nagsusuksok ng cellphone or ng pera anywhere, lalong-lalo na dito, di ba? Yung mga matatanda kasi, di ba, naglalagay ng pera dito, yung iba naglalagay ng cellphone dito para doon hindi sila na-hold upan. So, pwede siya dyan kasi mga sis-Mars, kasi manipis siya. So, sobrang nipis niya, pwede mo siyang ilagay kahit saan. Naka-curve din pala to mga sis-Mars and AMOLED na to, kaya perfect na maglaro dito at manood ng Netflix. So, pwede kayo manood dito, magbabad mga sis-Mars. Though, medyo mababa para sa kanyang presyo, yung kanyang battery. 5,160 Hz mAh battery capacity. Pero kasi 2025 to lumabas, and early 2025 kasi to lumabas. So, parang para sa akin, okay naman siya that time. Pero ngayon kasi ang dami lumalabas ngayon ang lumalabas, lalong-lalo na sa budget-friendly na mga Android or smartphone. Nasa 4,000, 3,000, merong mga 6,000 or 7,000 mAh battery capacity.
Yun lang mga sis-Mars. Pero huwag kayo mag-alala kasi itong battery capacity nito, matagal ko din naman siyang ginamit at matagal din ako dito. Lalong-lalo na sa gaming experience ko dito, chipset nito mga sis-Mars. This is MediaTek Helio G200. So, basically, pwedeng-pwede na siya, lalong-lalo na sa mga pro gamers dyan. Pwede nyo siyang gamitin for ML, for COD, for COC, for WUA, Battle Realms, or any of your mga games, kahit kahit gaano pa kabigat yung laro nyo, smooth maglaro dito, lalong-lalo na sa COD. Na-amaze ako nung naglaro ako ng COD dito, mga mare ko, and sobrang smooth ng kanyang transition or kanyang mga paglakad-lakad or pag-dash, sobrang smooth niya kasi 144 Hz refresh rate nga ito. And bumalik tayo sa camera mga sis Mars. I tried my best na provide ng mga pictures and also videos using this smartphone, and masasabi ko sa inyo na okay siya. Actually, pwede mo siyang gamitin for content creation. Pwede mo siyang gamitin for reels, pwede mo siyang gamitin for live, pwede mo siyang gamitin for black up, pwede mo siyang gamitin for anywhere. Kahit sa content creation niyan, pwede mo siyang gamitin kasi malinaw po yung camera ng ating Infinix Hot 60 Pro Plus. Again, mga sis-Mars, this is just a quick, feedback, thoughts again, kasi nga, mura na itong ating Infinix Hot 60 Pro Plus, and good luck na lang kung hindi ka pa nakakabili nito kasi halos ang dami ko ng kakilalang na nag-grab ng chance, lalong-lalo na sobrang mura na nito dito sa ating basket down below. So, hopefully, na medyo na-point out ko sa inyo yung mga feature na gusto kong i-consider or gusto kong ipakita sa inyo na bakit nga ba sulit bilhin itong ating Infinix Hot 60 Pro Plus. Actually, pag binabanggit ko naman na specification pa lang earlier, parang maririnig nyo na kagad kung bakit, or ano nga ba yung rason kung bakit sulit pa rin siyang bilhin, bakit mabenta siya up until today. And this Android phone is perfect sa mga estudyante natin dyan, senior, gamers, content creator, students, riders, lahat pwedeng-pwede dito sa ating Infinix Hot 60 Pro Plus. So, disclaimer, I'm not a pro when it comes to reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, impression, and also my own experience with this Android phone. Since ako yung may hawak, ako yung nakapaglaro, ako yung nakapag-selfie, siguro mag-comment na lang kayo kung same tayo ng, alam niyo na, experience with this Android phone. I think maintindihan din ako ng mga Infinix Hot 60 Pro Plus user dyan kung bakit ganito ako mag-explain kung bakit sulit bilhin itong Android phone na to. So, yun lang. Once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my TikTok account, _Malonzo. You can also subscribe here to our YouTube channel for more updates, feedback, thoughts, experience, impression, and so forth sa mga gadgets or technology natin. So, thanks so much for watching and bye-bye.